anonymously na may nakabaong bangkay doon sa bakuran ni Secretary so-and-so, she has a duty to act on it. Pero personally, wala siyang alam doon. Kaya dito, like I said, talagang nalilito rin ako sa strategy ng defense dahil wala naman sila makukuha dito sa mga pinasubpina nila eh. Normally, you only subpoena people who have knowledge. At saka number two, you don't ask a question, even of your own witness, the answer to which you don't already know. Yung sarili mong testigo, despite mga rehearsal o review, nagkaka-warde-warde pa, ito, anong makukuha nila kay Chit? Anong makukuha nila kay Walden? Yan po ang nakarating sa amin report. Siya sa atin nyo. Kasi hindi ito talaga ordinary litigation. Like I have said, more than you may care to remember, national inquest ito eh. Hindi Echapuera ang sambayan ng Pilipino. Kaya, we have to ask the defense kung bakit nila pinasusubpina sina Chit. Dahil malamang ibaon lang sila. Ito po ang tinanggap naming informasyon eh. Attorney JJ, kung ganun nga na parang lumalabas na smoke screen ang ginagawa dito, meaning they're dragging an issue which is not really on the table sa impeachment trial, they're dragging it into the impeachment trial, at alam naman nilang wala talagang matibay na ebidensya. Ano dapat ang reaksyon sa tingin mo ng prosecution dito? Alam mo, it's anybody's guess, no? Sa palagay ko naman, may kapasidad naman itong mga miyembro na ating prosecution to see right through it. Pero sa ngayon, it's so early to tell. We would be assuming things. So I suppose, with the legal minds that are both in the prosecution and in the defense, pagdating ng araw na prinisinta ng depensa si Chief Justice, they will think on their toes and see right through the reason for presenting him. So sa ngayon, we can only assume and presume maybe it's because, yun nga, kine-question niya kasi ang jurisdiction ng ombudsman over him because he's the Chief Justice and his contention is the ombudsman doesn't have jurisdiction over his person. But at the same time, ang atin na namang ina-assume, na pagka umupo siya doon, indirectly nga, masasagot niya yung charges sa kanya sa ombudsman na hindi niya kinakailangan direktang sagutin doon sa mga complaint na nakahain mismo sa Office of the Ombudsman. Kasi kapag sumagot siya, may jurisdiction na sa kanya. Exactly. Ano po? So laban-laban na doon. Yung Attorney Trixie kanina, he's hitting two birds with one stone. Diba? Pero matatandaan din natin, Mark, na tatanungin natin si Attorney Samonte, meron siyang gustong idagdag. Pero isang tanong ko rin sa kanya, meron ding reservation na ginawa itong prosecution patungkol sa dollar accounts. And si Ombudsman Conchita Carpio Morales ay sinasabing merong alam tungkol dito sa 10 million na dollar accounts. So paano po ito gagamitin ng prosecution to your advantage? Unang-una, mahirap pag-usapan ng malalim yung $10 million US account na yan. Kasi nasa table pa yan, di ba? So, sub judice, kumbaga sa ano. Ngayon, speaking of our good Ombudsman, Conchita Morales, i-adapt ko yung sinasabi ni kumpanyero kanina na kung hindi, yung term na ginamit niya, ako naman, I have the highest respect sa ating Ombudsman na in the first place, hindi niya gagawin tong move na to na magpasubpina siya o gumalaw siya kung hindi siya sigurado. Hindi siya ganun di ba? Napakagaling ng tao para gumawa siya ng isang bagay na hindi siya sigurado kung hindi niya nakikita yung light at the end of the tunnel. So, alam niya kung anong ginagawa niya. Kay Jules muna, bago kay Professor Shar. Jules, kapag pumunta si Chief Justice doon, nakikita mo ang daming strategy posibleng gamitin ng mga abogado. Yung lawyers have their techniques. Para sa ordinaryong taong bayan, para sa ating mga kabataan, ano kaya magiging reaksyon nila? Kung maging evasive or kung masyadong maging masigasig yung kanyang defense lawyers na protektahan siya? Well, sa tingin ko, sapat na si Chief Justice mismo na nandun. I think enough na yung presence na mismo na siya na mismo yung mag-defend sa sarili niya. Parang
for me, hindi na kailangan magsalita pa ng defense panel para protektahan pa si Chief Justice kasi siya na mismo yung nandun. Ang tingin ko lang dito, at ang siguro tingin din ng ibang mga kabataan na wag siguro magamit itong pagkakataon na to para yurakin mismo siguro yung pagkatao ng ating Chief Justice. Siguro gamitin na itong pagkakataon na to para mailabas mismo kung anong katotohanan sa pagkakataon na nandun nga si Chief Justice mismo. Maikling-maikli lang, nakakatuwa kasi yung naisip ko noong narinig ko yung decision, kasi nakikinig ako ng radyo na nakahiga ako eh. Nung sinabi na, titistigo si Chief Justice Corona, basta ipatawag ito, napaigkis ako sa aking, sa aking pagkakahiga eh. Yung sinasabi ni Atty. Sagisag, yun din yung naisip ko, master stroke ito eh. Kasi yung mga pinatawag na yun, wala naman talaga silang alam eh. Hindi sila first-hand witnesses, no? Sila yung representative nating lahat na nagtatanong. Tayo ang nagtatanong, tayong nanonood ng TV, lakas-lakas ng loob natin sabihin, guilty yung si Chief Justice Corona. Hindi naman natin nakikita yung mga bank account eh. So parang may gustong iparealize sa atin si Chief Justice dito eh. Lakas ng loob niyong magsalita, no? At gusto ko kapag ka nagsalita ako sa harapan ninyong lahat, di ba na? Hindi nyo naman pala mapatunayan, ba't nyo sinasabing guilty ako? So, talagang may ganong elemento ito ng pagka-showmanship and history. And, siguro ang gagawin nitong pagkakataon, kasi nabasa ko sa dyaryo kanina, na ang strategy dito, they are going to consider not just the legal, but also the propaganda aspect of this. So, ang isang iniisip ko dyan, gagamitin ito ni Chief Justice upang ipakita yung sitwasyon din. This is not just me in the dock, but the judiciary in the dock and what the executive is doing to me. So, titignan natin itong ganitong klaseng mga aspekto at dapat bantayan natin na maging critical din tayo dun sa sasabihin niya at hindi lang dapat tayo maniwala sa sasabihin niya o hindi rin tayo dapat magbingi-bingian dun sa sasabihin niya. Talaga naman, siya, kagaya nga na nasabi mo, aabangan talaga ang mga susunod na pangyayari. Samantala may katanungan si Nikki. Yes. Nais kong tanungin lang si Attorney Trixie bago magtanong yung ating mga estudyante. Ito bang, we have this Anti-Money Laundering Council na meron tayong batas kapag 500,000 pesos and above and even sa mga dollar accounts, may red flag na lumalabas na dapat i-report. Ito bang AMLAC pwedeng ipasabpina dito sa paglilitis? Pwedeng isabpina ang Anti-Money Laundering Council, yes. Pero as to yung findings nila, kung in the middle of an investigation, kahit isabpina pa sila, pero hindi pa conclusive ang findings nila, wala rin evidentiary value yon. And it's above 400, not 500. 400,000 lamang. Okay, may katanungan si Vida Faye Felicilda ng Miriam College. Vida? Hello. May gusto lang po ako itanong kay Attorney JJ. Naku-curious po kasi ako, paano po pag on trial, nakasalang na for questioning si Chief Justice Corona, sasabihin din ba niya sa senator judges and sa mga abogado na, Your Honor, kano din po ba ang itatanong mo? Nice question. That's a nice question. Akala ko kung anong itatanong mo. Of course, he would say, Your Honor, kasi this time, although he is the Chief Justice, let us remember that the Senate Impeachment Court is a court that investigates is the court that is investigating him. To accord respect to the Senate Impeachment Court, he would of course refer to them as Your Honor. But at the same time, I suppose naman may common courtesy, they would also call him Your Honor. So, puro sila Your Honor lahat sa araw na yon. Yes, Puro Nikki. sila honorable. Okay, may katanungan si Trixie Cayetano mula sa Ama Malolos. Trixie. Good afternoon po. Para po kay Attorney JJ din po yung tanong ko. Di ba po, ang punto po natin dito, lagi po ang topic natin is ano si CJ Corona as Chief Justice. How about ano po talaga yung estado niya as ordinary lang? I mean, magkano po ba talaga yung kinikita niya? Bakit po siya nagkaroon ng $10 million account na tinag sa kanya at pwedeng gawing kaso sa kanya? Alam mo, sana personally kakilala ko siya para masagot ko yung tanong mo. Pero eto lang. Pag ikaw ay isang government employee, nakakulong ang kinikita mo sa tinatawag na salary grade. May mga salary grades ito. At hindi ito kasing taas ng kinikita ng mga nasa pribadong sektor sapagkat alam naman natin kung saan nanggagaling ang kinikita ng isang government employee. Let us remember that even if he is the Chief Justice, he is still a government employee. Nakakulong siya to a certain salary grade. I think it's salary grade 30? Something like so.
So, magkano lang din naman yon. Pero hindi rin naman natin siya pwedeng husgahan ngayon dahil tandaan natin, alam mo sa legal profession, si CJ Corona, bago siya naging Chief Justice, ay isang private practitioner. At nanggaling rin naman siya sa well-off na pamilya. At ang kanyang napangasawa ay galing din sa isang well-off na pamilya. Siguro kung tetestigo siya, mapapaliwanag niya to ng madali. Okay, thank you, Attorney JJ. At meron pa tayong katanungan mula kay Ruby Torres naman ng Ama Malolos. Ruby. Wag na kay Attorney JJ, sa iba na naman. Tama na. Hindi ko kanino. Kahit kanino daw. Okay. Kanino daw? Tanong ko lang po, bakit po parang minamadali ni Senate President Enrile yung paglilitis kay Chief Justice Corona? Ano po masasabi niyo dito? Ayun, bakit daw mukhang Senator minamadali? Sagisag daw, sasagot. Bakit minamadali daw? Parang minamadali ni Senator Enrile itong paglilitis. Diyos mo, ilang buwan na ito eh. Yung kay Clinton, took only 5 weeks. Una, hindi ko maintindihan kung bakit sinusunod nila ang legislative calendar. There should not have been any recess. Hindi naman ito lawmaking o in other words, dapat ito tuloy-tuloy eh. Ngayon, hindi ko, siguro naiinip na rin dahil si Manong Johnny, 88 years old na rin, pero siya, incredibly, siya ang naghahamon ng kahit alas 10 ng gabi, araw-araw. But anyway, talagang iniintay ng sambayanan without any preconditions na humarap si Rene to give. You know, I'm not only a student of the law, I'm also a teacher of it. And I always tell my students, 4 lang naman ang criteria ko sa sagot nyo. Number 1, must be grammatically correct. Hindi siguro applicable, pero kung grammatically elegant, lalo na. Number 2, it must be legally tenable. Number 3, it must be intellectually respectable. Number 4, it must be psychologically satisfying. Obligasyon ni Rene na after promising and promising, ano itong mga kondisyon na namang hinihingi niya? Kaya kung yun aabutin pa ng 1 buwan o 1 semester, I hope Manong Johnny will have the patience and the energy to wait out itong strategy ng defense na hindi natin alam kung matatapos o next week o next month or next year. Okay, balikan natin yung naganap, Mark, nung Day 36, Tuesday, dito sa impeachment trial. 2 witnesses ang iniharap ng depensa. Isa dito yung clerk of court ng QCRTC Branch 216, tsaka yung sheriff. At mukhang may maraming lumabas dito sa cross-examination na naganap. Tanungin natin si Attorney Samonte, ano ba yung mga naipalabas ng prosekusyon dito sa cross-examination ninyo na you think worked in your favor? Of course, as presented by the defense, na sinasabi nilang may regular procedure na nauwi sa garnishment nung asset ng Basagidote Enterprise Incorporated, pinalabas through the cross-examinations of Attorney Hines and of course ni Attorney Cynthia na highly irregular, short of saying anomalous yung nangyari with respect to the latter portion of the proceedings o yung execution ng judgment, ng money judgment. Kasi as correctly and succinctly pointed out by Senator Enrile, the presiding officer, 28,000 nyo lang binili yung 87 or 90% of the Basagidote shares of stock na early on, 2 years before, nabili na yan ng 34.7 million ng City of Manila. And yet, si Mrs. Cristina Corona rolled into one, siya na yung ahente, siya na yung private complainant, siya na yung financier, rolled into one. So, makikita natin yung irregularidad na nangyari doon sa pag-garnish ng shares of stock na dapat, hindi na dapat nangyari yun. Alam nyo,
bago po itong Day 36, konti lang ang alam natin dito sa Basa Guidote. Pero after tumistigo po itong dalawang witnesses na ito, mukhang mas dumami yung ating nalalaman at marami tayong katanungan. Pilit nating sasagutin yan.